morning po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 3, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may 7-Eleven. Dali lang po 7-Eleven sa may 101 Hotel, sa may Fort, sa may Carlos Sipi Garcia, Sampaguita Street, basta Sipi Garcia, Taguig. At dadalhin po natin yan sa may sandali lang po kasi kung gaano mabasa sa may General Luna Street, Poblacion, Makati. Okay, so disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka sa kaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. So wala pong pinapatungkulan sa labas. Ayan, makinig tayo ng Biblia. Ngayon yan na makinig tayo ng mga pangangaral ng ating Panginoong Jesus habang siya ay naririto sa lupa. So yan yung naisulat ng mga tagapagsulat, ang iba't ibang mga tagapagsulat at mga apostol. So yan yung ating tinatawag na Biblia ngayon. Turn right onto Sampaguita Street. Doon mananangis sila at magangalit ang kanilang ibig. At magdiliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. In 80 meters, turn right. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang puno. Nabukay ito ng isang tao at tinagunan ulit. Sa laki ng tuwa, siya kumayo at pinagpili ang lahat ng ari-arian niya at pinili ang bukid na iyon. Hindi naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya kumayo at pinagpili ang lahat ng kanyang ari-arian at pinili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang Continue for 800 meters and then turn right onto Carlos P. Garcia Avenue. Nang mapuno ay hinilay ito sa pampa. At daw po ang mga tao upang pagtutuloy ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisimlan ang mabubuhay. Ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Kaya hindi na mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na dugo. Doon mananangis sila at magangalit ang kanilang ibig. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskrima na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang kagawan. Nang masabi na ni Jesus sa mga talinghaga nito, siya umalis doon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan niya natutuhan ng lahat ng ito? At ayaw nilang tinataling siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kapalayan. Nang parating kay Herodes na Nebraga ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nagbuhay. Kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagamos at nagpabinago kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Lagi sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan
pangalan ng propeta si Juan Bautista. Nagkabating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panawin ang anak na babae ni Herodias. Labis na nasihan si Herodes, kaya't isinupan niyang ibibigay sa dalaga ang alamang higit nito. Sa uyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din, isang bigka ng ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panawin, iniutos niyang ibibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinabugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang bigkan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilagay. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Nang marinig ito ni Jesus, sumakay sa isang bangka at ang isang punta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lahat na sumunod sa kanya. Paglusan Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao. Nagwag siya sa kanila. At nakita niya ang mga may sakit na kanila. Nang napinhapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang buhok na ito at malapit na lumubog ang araw. Pupuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sabi sila, lilima po lamang ang tinapay at dadalawang sila natin. Narinig ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga In alagad. 100 meters, turn right onto Carlos P. Garcia Avenue. Dinipo ng mga alagad ang umalis at sila'y nakapuno ng 12 bago ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod para sa mga babae at mga bata. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang bahay, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umabot siya sa parol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka In at 80 meters, turn right. nagpasalungat sa kanila. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi nalabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, papayanin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Sagot siya, halika. Kaya tumusad si Pedro sa bangka at tumakal sa ibabaw ng tubig, malapit kay Jesus. Ngunit nang mapasin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang tupo. Sagapin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. You have arrived at your Bakit ka destination. nag-alinlangan? Pagkakita nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinabi siya ng mga nasa bangka, tunay na kayo ang anak ng Diyos. Sabi nila. Tumawid sila ng lawa at buong sa Genesaret. Kilala ni Jesus. M po, ano nga? Yes. Settle through. Ikat daw. So, Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya kung bakit nilalabas ng mga alagad mo ang puro na pinananalig sa ating mga Diyos. Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa parang ni Jesus. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabas ang puro ng Diyos dahil sa inyong nilalang puro? Inisus ng Diyos, galang mo ang iyong ama't ina. At ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo na pag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong po sa inyo ay hain sa iyo. Hindi na niya kailangan igalang ang kanyang ama. Dahil sa inyong nilalang puro, iwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Mga mapagpaling ba? Tama ang pura ni Isaiah tungkol sa inyo. Pagkalan na hanggang sa akin ng bayan ko'y Continue for 900 meters, then turn right onto 5th Avenue. Pagpulit pagsambang ginagawa nila ay walang kapapan. Ang utos ng tao ay tutulong. Continue straight at this traffic light. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at kanyang sinabi, makinig kayong lahat at unawain ang aming sasabihin. Hindi umapasok sa bibig ng tao kung lumalabas ay nakapagpaparmi sa kanya sa mata ng Diyos. Tumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, alam ninyo, nagtanggap po ang mga pariseo sa sinabi ninyo. Sumagot siya, bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan niyo sila. Sila mga alagad at kapag wala ng bakay, nagkabwa sila mahuhulog sa buhay. Sinabi sa kanya si Pedro, ipaliwanag mo ninyo sa akin ang kalighagan. At sinabi niya, kayo nung ba'y wala rin pang-unawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa tubig ay tutuloy sa iyang at itutubig? Ngunit ang lumalabas sa tubig ay nanggagaling sa tubig at ito ang nagpapaluwi sa tao. Continue straight at this traffic light. Galing ang masamang isipan, pagpatay, pangangampya, pag-ibig, pagkanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paningin ng pulit. Ang mga ito ang nagpapaluwi sa tao. Ngunit ang kumain ng di muna naghuhugas ng kamay sa paraan na ayon sa minalang to ay hindi nakapagpapaluwi sa tao.
Continue straight at this traffic light. Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang kananayang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay nalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kapag may ditugon sa Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel na mga apostol. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, bumukod sa harapan at sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihalis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Pangyayari ang hinihiling ko. At kundi bumalik ang kanyang anak. Pag-alis noon, bumalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya ay umahon sa burol at napo. Nagkatingan ang napakaraming tao. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn Nila ang right. mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namanha ang mga tao nang makita nila nagsasalita na ang mga pigay. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahabag ako sa mga tao ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala silang kakain. Hindi ko ibig ko sila ipalisin ito. Baka sila mahiro sa lahat. At sinabi ng mga alagad, saan po ayaw kukuha rito ng tinapay na In 100 meters, turn right at the traffic light. Tanong ni Jesus sa kanila, ito po, sagot nila, at ilang maliit na isda. Ang mga tao pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpirapiran niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ito mahagi sa mga tao. Kumain ng lahat ng lusok at ang tipunin nila ang tinapay na sumabit at natapos nila ng pitong abog na malaki. May 4,000 lalaki ang kumain, para sa mga babae at mga bata. Bigyan ni Jesus sa mga tao. Continue for 500 meters, then turn left onto 32nd Street towards EDSA. Continue straight at this traffic light. Kabanatang 16. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduseo. Ibig nilang masino siya, kaya hiningi nilang magpakita siya ng isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot si Jesus, sa dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging mabuti ang panahon bukas sapagkat maaliwalas ang langit. At sa umagang-umaga ay sinasabi ninyo, uulan ngayon sapagkat madilim ang langit. Nababasa ninyo ang palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. Tayong masama at di tapat sa iyo. Naghahanap kayo ng ganda, ngunit walang makikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay oras. At umalis siya pagkatapos. Nang tumawid si Payo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa lematura ng mga Pariseo at mga Saduseo. Nag-usap-usap ang mga alagad. Sabi nila, kasi wala tayong dalang tinapay kaya sinabi ninyo, Continue straight at this traffic light. bakit ninyo pinag-usapan na kayo walang baong tinapay? Napakaliit ng inyong panlaring. Hindi pa kayo nakakunawa. Nakalusan na ba ninyo ng pagpilagpilagin ko ang 5 tinapay para sa Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn left. Ilang malaking bago ng tinapay ang bago. Alam ko hindi ninyo naunawaan na hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko. Mag-ingat kayo sa libatura ng mga In Pariseo at mga 100 Saduseo. meters, turn left at the traffic light. Mag-ingat niya sa turo ng mga Pariseo at mga Saduseo at hindi sa libatura gamit sa tinapay. Para sa tuhan ng Galilea. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Continue straight at the first traffic light. Then, in 200 meters, keep left at the Si fourth. Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Juan, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng patong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang pinagpilinan ang kanyang mga agad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga agad na dapat siya magtungo sa Jerusalem at magpaka ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, kung daw ang itugot ng Diyos, hindi ko dapat mangyari ito sa iyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka sa tanak at laka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig
Bakit limutin niya ang buo sa kanyang sarili? Masahin ang kanyang buo at sumunod sa akin. Ang kahangalan na maligas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakatutuan. Ano nga ang mapapalaran sa tao? Makamdaman niya ang buong daigdig o ang katumbas na ito'y ang kanyang buhay. Ano may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagat darating anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin In niya 100 meters, keep left at the fork onto Kalyan overpass. sa ilang sentimetro na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Tip off Kalyan overpass for 2 kilometers. Kabanatang 17. Pagkakataon ng Asya, isama ni Joseph at ang magpapalito sa Santiago at Juan at sila'y pumadyati sa mga samantalang sila'y nasa nagbago na yung si Jesus sa liwanag na parang araw ang kanyang mukha at puting parang nakita na mga sulat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Kaya sabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, kung ito'y gamitin naman, kung gamitin niyo, gagawa ko ng tatlong po, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya ng niliman sila ng isang malingking na buwan. At mula ito'y may tinig na nasabi, ito ang pinamahal kong anak ng buong pinagda. Pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng kanyang amang na marinig nila ang tinig at sila'y napasok. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at tinig. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita. At bumababa sila sa mga huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangtalit hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng alagad, ano kung sinasabi ng eskriba na dapat unang buhay ito si Elias? Sumagot siya, marinig ko nga si Elias, kung ganda ang anak ng bayan. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Hindi naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Continue for 1 kilometer, then turn right onto Makati Avenue towards Poblacion and Santa Ana Manila. Pagkatapos ay lumapit ang mga ni Jesus at nagtanong ng walang ibang sa paninig. Bakit hindi ko namin mapapayas ang buhay? Sinagot siya, dahil sa nagpitan ng inyong panahon. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinakbantaman ng tubig ang tasa, Continue straight at the first traffic light. Then, in 300 meters, turn right. ang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapakalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pagkakaloob. Nang nagkakatikong sa Judea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay magkakandog at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang naglalakad. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningin ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Oo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sinisingil ang bayad sa lisensya o buwis sa mga hari ng lugar? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Kailan, para wala silang masabi sa atin, pumalon ka sa lawa at ihagis mo ang gawin. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig ito at may makikita kang isang salating bilang. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Continue straight at the first traffic light. Then, in 300 meters, turn right. Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tulad sa mga bata, In 200 meters, turn right, then turn right. ang sinumang nagpapakababa na gaya ng patang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagahalian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap ng isang patang ganito dahil sa akin ay ako ang pinakita. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y pinila ng isang malaking Enter rightmost lane, then in 100 meters, turn right. nagkakasala ng isa sa palindig ko na nananalig sa akin. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sabihin ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kayo para masabihin ng pagkakasala.
onto McCarthy Avenue. ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. Putulin mo ito. Tinapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng kurang siyang kamay. Continue straight at the first in 100 meters, turn right onto P. Burgos At Street. makikita mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. Putulin mo ito at tinapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag. Ang siyang matangis sa may dalawang matakang itatago naman sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyo na huwag kapakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawawala. Ano sa akala niyo ang gagawin ng isang taong may isang daang bunga kung maligaw sa sarili niyo? Hindi kaya niya iiwan ang siyang siyam na nakikay sa pagkakato upang hanapin ang naligaw. Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalan ang isang ito kaysa siya na siyam na hindi naligaw. Nakapunta ka ng filling station, Ito pe. ang iyong Ama nasa langit na mamahamal ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasama sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang salinginan. Kapag natinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyong magkapatid ay napananahuli mo sa dati at napapalit mo siya sa Ama. Subalit hindi siya natinig sa iyo, kasama pa ng isang dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay In papatulayan ng 100 meters, make a sharp left at the hindi siya traffic makikinig sa light. kanila. Sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makikinig sa iglesia, sabihin mo siyang gentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay magbabawal sa lupa ay may dulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghihina ng bagay sa inyong panalangin, ipagkakaroon ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatingkuntan sa akin, lalo na kong kasama nila. Eh, Barney. Madaming Tumasin view noon si dito. Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, pakailan kong patatawarin ang aking kapatid na magpupuri na nagkakasala sa akin? Makapit mo ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapit mo, kundi 70 ulit pa ito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ibili siya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makapayad. Nalikod ko ng taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ako ng panahon at babayaran ko sa inyo lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaan siya. Ngunit pag-alis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa may wika, magbayad ka ng utang mo. Nagtungkol iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilang ko niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa tungkol sa nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi mo dapat ka rin mahabag sa kapwa mo. At sa galit ng hari, siya ay ipinaglago hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Kaya din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo pananawarin ang inyong kapatid. In 90 meters, turn right onto Mariano Street. Kabanatang 19. Pagkatapos sabihin ni Jesus sa mga bagay na ito'y, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupang Galilea. Sa kabila ng ilog na, sinundan siya ng napakaraming tao at siya rin pinagaling niya roon. Di mga parisayang lumapit sa kanya at tinangkan. Suluin siya sa pamamagitan ng tanong nito. Naayon ba sa In pagdusahan na 70 iwatayan ng meters, lalaki ang turn kanyang left asawa onto sa General kanyang Luna anak? Street. Sumagot si Jesus, hindi ba niyo nababasa sa kasulatan na sa masiguloy nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sabi dahil ito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga In pariseo, 40 meters, bakit hindi turn Moises left. nabigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinitulot ni Moises na hiwalayan Okay niyo po. ang inyong Dito na lang po. subalit hindi kayo. Ako may pila. Kaya sinabi ko, sino mang lalaking hiwalay sa kanyang asawa sa Ingat po. Pa. Ingat po. Thank you po. Ayan, nag-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.